will just excuse you. Can I proceed now to Senator Soto for his questioning? Thank you, Mr. Chairman. I waited 3 hours last time. I didn't get a chance to put in my 15 cents worth. Every now and then we were able to interject, no, but that's as far as it goes. So let me first beg the indulgence of not only the committee but the resource persons. When we started hearing testimonies and comments, reactions, opinion of the resource persons, I wanted to find out more about them, because I checked on the records. When they were speaking, they were not properly introduced. They just took the oath, so we don't know where they come from. We don't know much about them. So let me start off with Attorney Bundal, who filed a complaint against Vice President Binay in the Ombudsman. No? And of course, we all heard his comments, opinion, last hearing. So we want to know more about that and about himself. So, magandang umaga po, Atty. Bundal. Magandang umaga rin po. Abogado po kayo? Opo. Kailan po kayo naging abogado? Nag-oath po ako noong 1990. 1990. Opo. Tapos yung pumasa ng bar. Opo. So nagpa-practice po kayo ngayong abogado? Opo. Sino-sino po mga kliyente nila? Marami rin na rin po eh. Mayaman at mahirap eh. May mayaman, may mahirap. Marami-rami rin. Meron po kami yung kilala. Wala po siguro. Saan po kayo nakatira? Sa Makati? Opo, sa Palanan po. Saan po? Barangay Palanan. Sa Palanan. Tabi ho ni Homer Flores. Malapit kay sa Sosing. Malapit sa Sosing. At saka yung kila Homer Flores nung araw. Wala na po sila ron. Nasa Green Hills na eh. Ano yun? Inyo po yung bahay o umuwi pa kayo? Hindi po, wala pa uupa ron. Kasi ako nagbabayad ng real estate tax ng buong property ng auntie ko. So inyo yun or sa auntie ninyo? Hindi, sa auntie ko. Sa auntie nyo? Okay. Ano po ang basis ninyo nung pagkakasabi nyo overpriced yung Makati City Hall building? Ano yung laman po ng complaint niyo? Kasi ang dindi ko, sinight niyo po yung NSO, di po ba? Opo. Yung pong NSO, yung po yung National Statistics Office. Opo. Ano po yung basis nga doon? Well, syempre po, para masabihin mong overpriced, kailangan may comparative ka nga po eh. Nung pong pinoporma namin yung aming demanda, hindi nga po namin makita kung anong ba talaga ang pinaka-reference point namin, yung pinaka-maximum mo, para ma-compare namin yung mga gastusing tumatakbo per phase 1, 2, 3, 4, 5. In fact, nung una po, kulang pa kami sa ordinansya eh. Nakita na lang namin po sa memorandum ni Mrs. Kagaanan na wala po kami nung 500 million nung second phase. So, nung unang pong demanda namin was 1.56. Ngayon po, ang ano po namin, saan kami kukuha ng isang data para i-compare namin sa gastos yung lumalabas dun sa mga ordinansyang nakita namin. Now, there is only one government source data na available ho sa internet. Yun po yung NSO data. Dahil sabi po ng NSO, every year, pumupunta sila sa mga Office of the City Engineers, mga building officials, tinitingnan po nila yung applied for building permits. Kasi pag nag-apply ka ng building permit, nilalagay mo yung cost per square meter dahil yun ang magiging basis nung kung magkakano ang sisingilin sa'yo para sa building permit. Now, on the basis of the NSO website, sinabi po niya, noong 2007, ang average commercial rate per square meter ng commercial building was 8,000 per square meter. Somewhere there. Kaya po, minultiply lang namin yung 8,000 na binigay ng isang government office times 31,928.
Yun naman pong 31,928, galing naman po yun sa website ng Hillmarks, yung contractor po. Kaya, nag-come out po kami sa, yung first figure po namin, na 255 million, somewhere in that vicinity po. Okay. Ano po niyo yun? Ang tansyan niyo po niyo? Hindi ho, galing ho yun sa government Hindi, data yung sinasabi ninyong overprice. Hindi ko lang po kasi ma-recall yung exact figure, pero nandoon po sa area na 255. Aha. Doon po sa sinubmit ninyo na sa report na po yun, meron pong title na ano tinitingnan ko po nung isang araw, nakalagay merong limitations eh. Ano po ba yung mga limitations? Ano po ba yung report na tinutukoy sa niyo? NSO? Sa NSO. Sabi nyo, nakakuha ninyo sa internet, NSO. Apa. Meron limitations eh. Hindi nyo po ba binasa yan? Hindi po, ang sinasabi lang limitations doon, yung sinasabi po na nila Mayor Junjun sa kanilang sagot, na ito po hindi nag-a-account sa, nandun po yan sa COA memo. Tanungin kaya natin ang NSO, Mr. Chairman. Ano po ba ibig nila sabihin ng limitations? Di ba nandito yung NSO? We will invite the NSO in the next No, I week. think they're here. The NSO is here. Oh, sige po. Miss Regala. You invited them last week. They will not be, ano Okay, po ma'am, ba- did you get the question, ma'am? Ano po yung limitations na sinasabi doon? Yung limitations na which is in the technical notes for the construction statistics refers to those which were proposed to be constructed for a certain month, which were processed by the local building official, wherein the owner or the contractor has indicated the total estimated cost of the building. So we rely on the building permits that had been processed by the local building officials for the construction statistics that is being generated by the National Statistics Office or the PSA. So isa po yun sa mga limitation. Nagdi-depend lang kami kung ano yung ilinagay sa building permit and which is approved by the local building official as indicated by the architects or by the civil engineers of that particular So, building. ibig sabihin po nun, pagka mababa po inilagay, yun ang basa ninyo dahil yun ang nilagay. Yes, Pag mataas Your naman, Honor. pag mataas naman, yun din ang basis nyo. Yun ang generate namin. We get that So, data. yun din ang basis nyo for yung computation ninyo ng mga construction cost for non-residential. Yes, sir, because Yun lang din. Yes, Your Honor. Because the building permit indicates the total estimated cost and the total floor area for that particular building that is proposed to be constructed for a reference month. Yung sa Iloilo Convention Center na ginawa din yata ng isang kumpanyang nandito, ganun din, yun ang basis nila. Yes, it should have been approved by the local building official in that particular province. Okay. Salamat po, ha. Tony Bundal, ano na lang, tapusin ko na lang po yung sa inyo, konti na lang. Apo. Kasi po, mahalaga dito sa amin na ang mga informasyon na natatanggap po namin dito ay nabe-verify namin. Hindi po pwedeng kasi sabi ni ganon. Kaya po namin nililinaw lahat po yan. Hindi ho lahat kasi ng maririnig natin dito ay pwede mo nang lulunin agad sa tingin po namin. At sa opinion ko po yan. Baka hindi po yun ang opinion ng iba, pero yun po opinion ko. Kaya po tinicheck din namin yung where you're coming from. Narinig ko last week, tumakbo po ba kayong mayor ng Makati? Opo. Nung Nung 2013 po. 2013. Ano po ka nung 2010? 2010 po, tumakbo po akong konsyal. Sa ilalim po ni Vice Mayor Nestor Mercado. Nanalo po kayo? Hindi po. Hindi. 2013, obviously, hindi rin. So, ano po ang ginagawa nyo ngayon? Basta nagpa-practice lang po kayo ng law? Tuloy-tuloy lang po yun. Yung panghanap buhay natin. Okay, salamat po.